Noong Marso 2024 naglulunsad ang Rusya ng 3,000 at 500 glide bombs bawat buwan laban sa mga target ng Ukraine na may matinding katumpakan. 16 na beses ang itinaas kumpara noong 2023 kahit magkahalo ang datos sa unang kalahati ng 2000 at 25 siguradong lalago pa ang bilang. Kayang tumama ng mga satellite-guided na sandatang ito mula 60 milya ligtas para sa mga eroplanong Ruso at hindi naaabot ng karamihan sa mga panlaban sa himpapawid. Revolusyonaryo ang sistemang ito dahil hindi na nito kailangan ang karaniwang suporta ng Air Force na wala naman halos ang Russia simula pa lang. Pagdating ng Pebrero 2025, nag-iba na ang laban. Iniulat ng Russian military blogger na opisyal nang nawala ang lahat ng satellite correction system. Ngayon, kailangan na ng mga puwersang Ruso ng 16 na bomba para sa pinsalang dating nakukuha sa isang bomba lang. Hindi ito tsamba, kundi bunga ng pagiging malikhain ng Ukraine sa gitna ng pagsubok. Ang 5 ay isang sopistikadong electronic warfare system na hindi lang iniistorbo, kundi nililito rin ang navigation signals ng Russia. Akala ng mga piloto ng Moscow na tama ang target ng kanilang precision weapon, pero nililin lang pala sila ng automated system ng Ukraine gamit maling impormasyon sa guidance system ng Russia. Imbes na tamaan ng target, ang mga bomba ay napupunta sa bakanting bukirin na malayo sa tunay na destinasyon. Hindi lang ito malaking tagumpay. Binabago rin nito ang takbo ng digmaan sa himpapawid sa Ukraine. Hindi lang nito na ililihis ang mga bomba, kaya rin nitong bulagin ang buong puwersa ng himpapawid ng Russia. Alamin natin paano nabuo at gumagana si 5, pati ang potensyal at revolusyonaryong epekto nito sa hinaharap. Kailangan nating alamin kung ano ang itinuturing na pinakamalaking banta sa Ukraine noong 2023 at 2024. Ginagamit ng Russia ang glide bombs dahil sa kaginhawaan mula sa iba't ibang dahilan. Una, nabigo ang puwersa ng himpapawid ng Russia na makuha ang air supremacy sa Ukraine sa mahahalagang unang buwan. Ito ay dahil sa pagsasama ng doktrinang militar, lohistika, at kakulangan sa pag-aangkop na tatalakayin natin mamaya. Pero ang pinakapunto ay hindi nagamit ng Russia ang kanilang mga makabagong jet dahil sa patong-patong na depensa ng Ukraine. Nakatanggap ang Ukraine ng mahahalagang supply ng mga panlaban sa himpapawid na maaaring magbanta sa mga eroplanong Ruso. Kaya napilitan ng Russia na iatras ang kanilang mga jet mula sa mga misyon sa himpapawid sa loob o paligid ng himpapawid ng Ukraine. Pangalawa, may pagkaantala sa produksyon ang Russia. Hindi kayang gawin ng Russia ng sapat na dami ang makabagong misil, Shahid drones, at karaniwang artilleriya upang mapunan ang dumaraming pagkalugi sa digmaang ito ng pag-ubos ng lakas na pinasok ng magkabilang panig pagsapit ng katapusan ng 2022. Dahil sa parusa ng NATO countries, nahirapan ang Russia makakuha ng makabagong teknolohiya gaya ng microchip para sa avionics at nabigasyon. Sa wakas, pinalalakas na ng Russia ang kanilang kakayahan sa electronic warfare, partikular sa paggamit ng mga drone upang makasabay sa Ukraine sa mga frontline. Ibig sabihin nito, maaaring gamitin ng Russia ang kaparehong kakayahan sa pagmamanman upang matukoy ang mahahalagang nakatigil na target militar sa parehong malapit at malalayong distansya. Nalutas ng glide bombs ang mga issue gamit ang Unified Gliding and Correction Module, na ibig sabihin ay Unified Gliding and Correction Module sa Ruso. Ang Unified Gliding and Correction Module ay hindi revolusyonaryong disenyo, kundi simpleng dagdag sa mga kasalukuyang unguided gravity bomb na inihuhulog mula sa bomber aircraft. Nagdadagdag ang Unified Gliding and Correction Module ng mga pakpak at seksyon ng buntot upang mapabuti ang aerodynamics. Kasama rin ang guidance system na nagpapahintulot sa bomba na lumiko at magpalit ng direksyon sa ere. May katumbas na sistema ang United States gamit ang Joint Direct Attack Munition o Joint Direct Attack Munition, isang guidance system na maaaring ikabit sa mga bomba simula Cold War, nananatili silang mapaminsala hanggang ngayon. Sa Rusya, pinahintulutan ng UMPKs ang paggamit ng malaking stock ng Soviet-era bala, lalo na ang mga high-explosive aviation bombs. Ang high-explosive aviation bombs
500 na may 400 at 70 libra ng pampasabog. Ay isa sa unang bombang nilagyan ng Unified Gliding and Correction Module at ginawang glide bomb na ginamit sa Ukraine. Sumunod dito ang mga tulad ng High Explosive Aviation Bombs, 250 High Explosive Aviation Bombs, 1,000 at High Explosive Aviation Bombs, 3,000 na may humigit kumulang, 3,000 libra ng pampasabog. Pinayagan ng mga bombang ito ang Russia na gumawa ng maraming glide bombs. Maraming pangunahing materyales sa imbakan ng Soviet at bawat Unified Gliding and Correction Module ay nagkakahalaga ng $24,000. Ang nabigasyon ay nakaasa sa mga guidance system na matagal nang gamit sa lahat ng kagamitang militar ng Russia. Ang mga gastusing ito ay halos baliwala kung ikukumpara sa karaniwang precision-guided na long-range missiles at interceptors na parehong umaabot sa milyon-milyong dolyar ang halaga. Dahil dito, nagpakawala ang Russia ng 40,000 bomba sa taong 2024 lamang. Ayon sa Royal United Services Institute, plano ng Russia na gumawa ng 75,000 glide bombs sa 2025 na magpapahintulot magpakawala ng 205 kada araw. Pinapayagan ng glide bombs ang mga eroplanong Ruso mula Soviet hanggang modernong disenyo na magpakawala ng bomba mula 30-80 kilometro ang layo sa frontline. Sa ganitong paraan, nananatili silang ligtas sa Russian airspace laban sa kontra-atake. Isinasaalang-alang na ang Russia ay may malaking kalamangan pa rin pagdating sa bilang ng mga fighter aircraft na nasa kanilang kontrol. Maaari ring itong magsagawa ng mga pag-atake mula sa iba't ibang direksyon na kayang lampasan ang mga depensa na umaasa sa mamahalin at mataas ang epekto ng mga sistemang tulad ng interceptor o air-to-air missile. Lalo pang nababahala ang mga tagapagtanggol ng Ukraine dahil sinasabi ng mga puwersang Ruso na ang High Explosive Aviation Bombs, 3,000 na may Unified Gliding and Correction Module ay may 33 talampakan. Kalahati ng bomba ay tatama sa loob ng 33 talampakan mula sa target. Ayon sa Institute for the Study of War, pinahusay ng Russia ang mga disenyo ng Unified Gliding and Correction Module noong 2025, binaba ang circular error probable mula 100 at 60 hanggang mas mababa sa 16 na talampakan sa buong arsenal nila. Siyempre, ang circular error probable na ito ay umaasa na ang sistema ay may tuloy-tuloy na komunikasyon sa mga satellite na siyang partikular na pinipigil ni Lima. Pero bago natin talakayin ang detalye ng sistemang nagpapabagsak ng glide bombs, mahalagang tandaan kung bakit sa Ukraine nagsimula ang pag-unlad na ito. Siyempre, iisipin mong United States, United Kingdom, Pransya o Alemanya ang unang gagawa ng anti-glide bomb system. Maaaring sapat ang kanilang electronic warfare skills, pero ang hamon ay paano ito gagamitin sa Ukraine. Nang nagsimulang bumagsak ang mga Russian glide bomb, ang unang depensibong tugon ng Ukraine ay sumunod sa karaniwang pag-iisip ng militar na gumana noong karamihan ng 2022, humihingi ng mga advanced na defense system mula sa mga kaalyadong bansa sa kanluran. Gayunpaman, hindi ito magiging praktikal na paraan sa pangmatagalan dahil sa ilang mga dahilan. Ang unang hadlang ng Ukraine ay ang matagal na proseso ng pagbili at paghahatid ng kagamitang militar. Ang advanced na Western Air Defense System ay dumadaan sa buwang burokratikong proseso kung saan bawat miyembro ng NATO ay pwedeng magveto sa paglipat ng teknolohiya. Kahit aprobado na ang mga sistema, kailangan pa ring sanayin ng ilang buwan ang mga Ukrainian operators sa Western kagamitan. Araw-araw bumabagsak ang Russian glide bomb. Kasunod ang simpleng palitan ng bala. Simula 2024 mahigit, 3,000 glide bomb ang nagagamit kada buwan at inaasahang lalampas sa 6,000 pagsapit ng dulo ng 2025. Hindi talaga angkop sa gawain ang mamahaling interceptor missile mula NATO. Hindi kayang gumastos ng mga puwersang Ukranyano para magpaputok ng $1,000,000 na interceptor sa halagang $24,000. Mga guidance kit na nakakabit sa mga bombang kayang ilabas ng Russia mula sa maraming imbakan sa Siberia. Dagdag pa, ang elektronikong digmaang kanluranin ay idinisenyo para sa mobilidad at integrasyon sa malalawak na lugar. May sarili ang United States at Europa na independent geolocation satellite system, maraming base militar sa mundo, at kayang magpadala ng Air Force sa malalayong teritoryo ng kalaban. Nagbibigay ito ng kakayahan nilang mag-pressure sa buong larangan, agad makuha ang air superiority, at maaring ihiwalay ang kalaban sa theoretical na digmaan.
Kailangan ng Ukraine ng area denial para mapigilan ang pananakop ng mas malaking kalaban sa tuloy-tuloy na operasyon ng sistema sa isang pinagtatalo ng airspace, kung saan parehong napipigilan ang Air Force ng magkabilang panig na lumipad. Kahit may advanced na sistema, NATO pa rin ang responsable sa intelihensya at operasyonal na suporta. Naging problema ito dahil nag-iba ang posisyon ng United States sa pagtulong sa Ukraine sa ilalim ni Pangulong Donald Trump. Noong Marso 2000 at 25 pansamantalang sinuspinde ng United States ang intelihensiyang kooperasyon sa Ukraine dahil sa alalahanin sa seguridad, umaasang mahikayat ang Ukraine at Russia sa negosasyon. Mula noon, nabigo ang mga pagsisikap na iyon. Binawasan ng United States ang suporta sa Ukraine, ipinagpatuloy ang pagbabahagi ng intelihensya, at tinalikuran ang pagmamagitan sa kasunduan sa kapayapaan. Bagamat pansamantala, ipinakita ng pagkaantala sa pagbabahagi ng intelihensya kung gaano kabilis maantala ang panlabas na suporta dahil sa mga konsiderasyong politikal na wala sa kontrol ng Ukraine. At hindi masasabi kung mangyayari ulit ang ganito sa hinaharap, lalo na isa ang Starlink sa mga pangunahing tagapagbigay ng intelihensya sa mga sistema ng Ukraine. Ang Starlink ay pagmamay-ari ni Elon Musk na mayroon ng mga problemadong ugnayan sa United States at maaaring magbago ang kanyang posisyon kung magbago ang suporta ng United States sa politika. Kaya, napilitan ang Ukraine na gumawa ng sariling sistema gamit ang sariling produksyon at teknolohiya. Sinimulan ng mga Ukrainian engineer ang pag-develop ng 5 electronic warfare system noong Disyembre 2000 at 22 kasagsagan ng matinding pag-atake ng Russian glide bomb. Ipinapakita ng timing na iyon ang pinakakritikal na pangangailangang operasyonal ng Ukraine, ang makahanap ng paraan para labanan ang mga precision weapon na sistematikong sumisira sa kanilang mga posisyon sa depensa. Sa kabutihang palad, nagamit ng development program ang bentahe ng Ukraine sa electronic warfare kontra Russia. Ang mas matatanda at bihasang inhinyero ng Ukraine ay may malalim ding kaalaman sa Russian navigation system dahil nagtrabaho sila sa Global Naya Navigationaya Sputnikovaya sistema, ang global navigation satellite system na dinevelop noong Soviet Union pa ang Ukraine. Nangunguna sa computing noong Cold War ang mga institusyong pananaliksik sa Kyiv at Kharkiv sa Soviet Union. Naging pundasyon ito ng technical na kasanayan na patuloy na nagpapalakas sa electronic warfare ng Ukraine. Ang Night Watch team ng Sistemang 5 ay dating grupo ng mga sibilyang voluntaryo na eksperto sa negosyo at pagmamanupaktura. Kalaunan, nagdala ang World Health Organization ng mga espesyalista na may kaalaman sa Russian missile guidance systems upang tumulong sa pagbuo ng mga advanced na solusyon para sa electronic warfare at kontra sa mga drone. Di tulad ng mga programang pangkaunlaran sa kanluran na inaabot ng taon bago simulan, ang mga Ukranyanong inhinyero ay nagtrabaho habang may araw-araw na pambobomba. Bagamat maaaring nagdulot ito ng pagmamadali sa mga pamamaraan, maaari rin itong magresulta sa mga pagkakamali. Nilampasan nito ang tradisyonal na pagkaantala sa burokrasya at administrasyon at pinaikli ang proseso mula prototype testing hanggang malawakang produksyon mula taon sa buwan. Unang prototype ay nakatuon sa tradisyonal na pag-jam. Nilalampasan ang Russian navigation signals gamit ang electronic noise. Ipinakita ng mga pagsubok na kaya labanan ang simpleng pag-jam gamit ang mga pagpapabuti sa signal processing, frequency hopping, at pagdagdag ng antena, ayon sa ulat sa pagpapahusay ng katumpakan. Dumating ang malaking tagumpay ng mapagtanto ng mga inhinyero na maaari silang gumawa ng mas masalimuot na paraan. Imbis na harangin ang navigation signal ng Rusya, pwede nila itong sirain gamit ang maling datos. Ayon sa Forbes, kayang gumawa ng Night Watch ng 300 unit ng 5 bawat buwan kung kailangan, na nagpapakita ng lakas sa lokal na produksyon. Sa huli, ang 5 system ay gumagamit ng digital na pagsupil sa pamamagitan ng jamming, spoofing, at cyber interference laban sa navigation receiver, na iba sa traditional na electronic warfare. Para lubos nating maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin nito, kailangan nating balikan ang mga sistema na nagpapabisa sa mga Russian glide bomb sa simula pa lang. Ang Global Naya Navigationaya Sputnikovaya sistema, ang pangunahing kakumpetensya ng Global Positioning System ng Amerika. Ang Global Naya Navigationaya Sputnikovaya sistema ay may 24 na satellite at 2 reserba na pantay ang pagkakabahagi sa orbital plane. Naka-incline ng 64.8 degrees mula sa Ecuador, lumilipad sa halos pabilog na orbit sa taas na 19,000 at 100 kilometro na bahagyang mas mababa kaysa sa 22,200 kilometro
na taas ng Global Positioning System. Gayunpaman, mas eksakto ang Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema sa mas matataas na latitude. Ibig sabihin, mas malapit sa mga pole. Dahil ang mga Global Positioning System satellite ay umiikot na mas malapit sa ekwatorial na eroplano. Mas mahalaga, sa 24 na satellite, 18 ang sumasaklaw sa teritoryo ng Russia sa kahit anong oras, lampas pa sa mga geographical na limitasyon. Ang Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema satellite ay gumagamit ng Frequency Division Multiple Access. Parehong code sa magkaibang frequency, habang ang Global Positioning System ay gumagamit ng Code Division Multiple Access. Magkaibang code sa parehong frequency. Ang receiver, ibig sabihin ang device na kailangang kalkulahin ang lokasyon nito, ay kumokontak sa 4 na magkaibang satellite. 3 satellite signal ang tumutukoy sa lokasyon ng receiver gamit ang trilateration. At ang ika-4 ay tumutulong. Tinitiyak ang pagkaantala ng oras ng mga device para sa horizontal accuracy na mas mababa sa 30 talampakan. Sa buong mundo, mas mahalaga, ang Russia ay may particular na sistema ng pag-coding na nagbibigay ng mataas na antas ng mga code para sa gamit militar. Sa tamang mga pagkakataon, dapat nitong mapabuti ang accuracy para sa parehong nakatigil at gumagalaw na targeting. Ang mga Unified Gliding and Correction Module Bomb ng Russia ay gumagamit ng inertial guidance at Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema satellite-based correction para sa navigation. Pag nawala ang koneksyon sa satellite, tuloy pa rin ang lipad ng bomba gamit ang inertial na datos. Pinapahintulutan nitong kalkulahin ng sistema ang posisyon batay sa oras ng paglipad at bilis. Ngunit bumababa ang katumpakan habang tumatagal dahil sa sunod-sunod na pagtatansya. Sabay na ginagamit ni Lima ang 2 paraan ng paggabay na ito. Para sa satellite navigation, gumagawa si Lima ng Peking Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema signals na mas mataas ang antas kaysa sa totoong transmission ng satellite. Kaya't natitiyak na ang mga Russian receiver ay nakakabit sa peke na datos imbes na sa lehitimong impormasyon ng nabigasyon. Para sa mga inertial navigation system, nagpapasok si Lima ng peking flight data sa onboard computer ng bomba na sumisira sa paunang datos ng posisyon na ginagamit ng mga inertial system bilang mga reference point. Sa madaling salita, maaaring maintindihan ng bomba ang datos na nagpapahiwatig na ito'y lumilipad mula sa ibang lugar, kaya't lilihis ito ng direksyon para bumawi. Kung walang satellite correction, hindi na ito maibabalik sa dati kapag nangyari na. Malamang itatago ng militar ang tunay na bisa at tagumpay ng sistema hanggang matapos ang digmaan o mas matagal pa. Pero maaari tayong matuto mula sa sistema ng United States. Ang paghahambing ng Joint Direct Attack Munition na ipinakita sa Military Outlet at binanggit ang sariling project office ng Joint Direct Attack Munition ay nagpapakita na ang mga sistema ng Joint Direct Attack Munition ay nakakamit ng circular error, probable na 3 hanggang 16 na talampakan kapag gumagamit ng Global Positioning System na paggabay. Kung walang satellite navigation, bumababa ang katumpakan ng Joint Direct Attack Munition, umaabot sa mga 8 talampakan. Ang error pagkatapos ng 100 segundo, gamit lang ang inertial guidance. Inaasahan ding bababa ang katumpakan ng Unified Gliding and Correction Module ng Russia at mas mahina ang performance nito kumpara sa Joint Direct Attack Munition na mas mataas ang katumpakan. Maaaring umabot sa 150 hanggang 300 talampakan ang circular error probable matapos ang 100 segundong paglipad ayon sa pagsusuri. Dagdag pa rito, sa ilalim ng elektronikong panlilinlang ni Lima, ang katumpakan ay bumababa ng mabilis habang mas matagal sa transmission ni Lima. Ang mga paparating na bomba, mas dumadami ang pagkakamali sa kalkulasyon ng nabigasyon. Kung ang mga bomba ay ibinagsak sa subsonic na bilis na mas mabagal kaysa sa bilis ng tunog, malamang na kailangan nilang maglakbay ng higit sa 100 segundo. Isang simpleng kalkulasyon ng isang lumilipad na bagay na dumudulas sa bilis ng tunog ay nagpapakita na kakailanganin nito ng humigit kumulang 204 na segundo para takbuhin ang distansyang 45 milya. Maaaring kailanganin ng hiwalay na video para ipaliwanag ang pisika ng glide bombs. Malaki ang papel ng resistensya ng hangin sa pagpigil ng bilis ng pasibong paglipad o paglipad na walang sariling tulak. Naging malinaw ang disa ni Lima nang bumagsak ang katumpakan ng bombo-bomba ng Russia, lalo na sa mga regional na sentro tulad ng Kharkiv at Zaporizhia. Binitiwan ng mga puwersang Ruso ang pagtutok sa mga lugar na ito.
Ayon kay Yigal Levin, Israeli military observer, ang electronic warfare technology ng Ukraine ay pinaka-advanced dahil sa mga inobasyon tulad ng Lima Jammer, isa sa mga pinakabagong tagumpay nito. Sa pagkalito ng mga Russian guidance system, ang pinaka-nagsasalita ay ang hindi sinasadyang mga kumpirmasyon mula sa mga pinagmumulan ng Ruso. Inamin ng pro-Russian fighter bomber Telegram channel na pinapatakbo ng dating Russian military pilot na panandalian lang ang gintong panahon ng Divine Unified Gliding and Correction Module dahil naging epektibo ang electronic warfare ng Ukraine. Kaya, protektado na ng defensive system ang lahat ng mahahalagang target sa frontline laban sa Russian glide bombs. Nagpatupad ang Rusya ng kontrahakbang pero limitado ang tagumpay nito. Gumagamit ang mga puwersang Ruso ng mga lokal na gawang anti-jamming na Cometa M antenna sa mga Unified Gliding and Correction Module Kit na noong una ay may 4 na elementong antena. Pagkatapos ay in-upgrade sa 6, 8 at kalaunan ay naging 16 at maging 24 na receiver. Mukhang hindi sapat ang dagdag ng mga elemento para mapanatili ang bisa ng Unified Gliding and Correction Module sa kasiyasiyang antas. Ang pinakamalaking ebidensya ng bisa ni Lim ay makikita sa pag-adjust ng Russia sa kanilang mga pagkabigo sa halip na gamitin ang kanilang dami. May ilang ulat na nagsasabing nilagyan ng komersyal na Global Positioning System units ang mga eroplanong Ruso gamit ang improvised mounting sa instrument panel. Malinaw na senyales ito na hindi na mapagkakatiwalaan ang Military Global Naya Navigationaya Sputnikovaya sistema-system sa himpapawid ng Ukraine. Mas malala pa, ayon sa mga ulat mula 2022, kailangan ng i-recalibrate ng Russia ang pumapalya nilang sistema bago matapos si Lima. Dahil hindi epektibo ang GLONAS sa pinakaugat nito, malamang na mas malala pa ang kalagayan ng mga glide bomb kapag aktibong ginagambala kaysa sa ipinapahiwatig ng mga pagsusuri. Si Lima ay simbolo ng tagumpay ng Ukraine sa palitan ng gastos, kayang gawing inutil ng bawat sistema ng Lima ang libu-libong mamahaling sandata ng Russia ng mas mura kaysa sa tradisyonal na depensa sa himpapawid. Di gaya ng S-300 ng Russia at Patriot missile ng Amerika, ang electronic warfare ay nililito ang target ng mga sandata imbes na gumamit ng mahal na interceptor. Bukod pa rito, kapag na-develop at nailagay na ang sistema, ito ay tuloy-tuloy na aktibo hanggat hindi ito pinapatay. Hindi mo na kailangang magdagdag ng missile na nagkakahalaga ng $100,000 o higit pa, depende sa sistema, o ilipat ng palagi ang sistema para hindi ito matarget. Dahil pinipigil nito ang GLONAS system ng Russia, nagkakaroon din ito ng kaunting proteksyon laban sa mga precision weapon na maaaring gamitin laban dito. Sa huli, nariyan ang kapasidad ng paggawa ng sistema. Kayang gumawa ng Ukraine ng 300 sistemang ito kada buwan kumpara sa 10 Patriot system na meron sila. Posibleng may 17 pang darating sa tagsibol 2,000 at 26 may 27 sistema pa rin para sa mahigit 800 milyang frontline, pati na rin sa iba pang direksyong pwedeng gamitin ng Russia at posibleng paglusob ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Dahil sa mas mababang gastos at paggawa, mas malawak mapoprotektahan ng Ukraine ang frontline gamit ang sistema ng 5 kaysa tradisyonal na interception-based na sistema. Kung ibabahagi sa NATO ang detalye ng sistema, magagamit ito ng mga bansang kanluranin para mapabuti ang kanilang produksyon. Hindi malabong mangyari ito dahil naitatag na ng Ukraine at NATO ang Joint Analysis, Training and Education Center sa Poland para mapaunlad ang kanilang mga sistemang pangdepensa. Ang tagumpay ni Lima laban sa Russian navigation systems ay nagbubukas ng maraming oportunidad para sa pagpapalawak ng electronic warfare. Maaaring gamitin ang parehong prinsipyo ng panlilinlang sa signal sa mas malalayong sandata gaya ng cruise at ballistic missile. Ang pagsira ng navigation data sa terminal flight phase ay pwedeng magpababa ng katumpakan laban sa high-value strategic targets. Habang dumarami ang gamit ng drone sa digmaan, lalong mahalaga ang electronic warfare na kayang sirain ang nabigasyon at komunikasyon ng mga ito. Malaki ang posibilidad na ginagamit na ni Lima ang kanyang paraan para ilayo ang mga drone sa mga target nila. Ang makabagong artilyeriya ay mas umaasa na sa Global Positioning System Guidance para sa tumpak na pagpapaputo. Kayang gumawa ng depensibong sona ng electronic warfare system
na sumisira sa nabigasyon ng artilyeriya laban sa tumpak na rocket at artilyeriya. Kapag isinama sa tradisyonal na sistema, ang panlilinlang ay nagiging paglihis. Ang ganitong sistema sa 5, na mas malawak ang gamit, ay kayang ilihis ang mas malaking misil sa lugar na kontrolado ng tradisyonal na pagharang. Pinapahusay ang katumpakan, gamit, at saklaw ng huli. Para sa mga military planner sa buong mundo, ang tagumpay ni 5 ay nagbibigay ng mahahalagang aral na pag-aaralan ng maraming henerasyon. Sa panahon ngayon kung saan ang mga sistema ng armas ay labis na umaasa sa satellite navigation, ang kakayahang sirain o manipulahin ang mga sistemang ito ay maaaring maging mas mahalaga kaysa sa tradisyonal na kinetic na kakayahan. Pinatunayan ng tagumpay ng Ukraine na hindi dami ng satellite o laki ng bomba ang sukatan ng teknolohikal na kahusayan, kundi ang kakayahang mag-adapt at gamitin ang teknolohiya ng kalaban. Salamat sa panonood! Para matuto pa tungkol sa glide bomb strategy sa Ukraine, panoorin ang video na ito. At kung gusto mong manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa pandaigdigang geopolitics at digmaan, mag-subscribe ka sa The Military Show.